Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Mga taong kahit hindi nila teritoryo ay nagpapakita ng kapangyarihan at tapang na kung tutuusin, wala sa lugar ang kanilang pag-uugali. Kung nauuwi iyon sa mas matinding kapahamakan at kamatayan. May mga tao din na magaling magpanggap para lamang makasira ng buhay ng iba at makamtan ang kanilang pansariling kaligayahan. Ako po si Giselle at ang kwento kong ibabahagi sa inyo ay nahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa karanasan naming magkakaibigan at kung paano kami unti-unting nangaubo sa teritoryo ng mga aswang sa mismong araw ng kanilang kapiyastahan. Taong 1994. Nagbakasyon kami sa bahay ni Lola ni Arman sa bahaging Ilocos. Medyo malapit na sa bayan ang bahay nito. Pero makaluma ang mga pag-uugali ng mga tao sa lugar na iyon. Lalo na si Lola Pastrana na istrikta at may kasungitan. Hindi nila kami hinahayaang makalabas ng hating gabi at madalas pagpatak ng alas 7 ay tulog na ang mga tao at wala na ring makikita ang mga residente sa labas ng bahay. Naiinip ang dalawa naming kasama na sina Walter at Gino dahil hindi sila sanay sa ganong klase ng pamumuhay. Laking Maynila sila at madalas na gumagala at inaabot ng gabi sa labas ng bahay. Kaya hindi nila kayang manatili sa loob ng bahay ng napakaaga. Isang araw, lumabas silang dalawa kasama si Trixie na kasintahan ni Gino at dapit hapon na silang nakauwi sa bahay. Pagkadating nila ay naamoy sila ni Lola Pastrana at napagtanto na lasing ang mga ito. Ipinaliwanag ni Walter na may nakilala silang bagong kakilala sa kabilang barangay kung saan sila nakipag-inuman. Binalaan sila ni Lola Pastrana na huwag basta-basta makikipag-inuman sa ibang tao sa kanilang lugar dahil karamihan sa mga ito ay mga dayong manlalason, mangkukulam o mga aswang. Hindi naman naniwala sa kanya si Walter pero mas pinili na lamang niyang manahimik kaysa mawalan siya ng respeto sa matanda. Kinabukasan ay hindi na muna gumala sila Walter at Gino. Bagkus ay naglaro na lang kami ng baraha na pantanggal ng inip at libangan sa buong maghapon. Masaya naman kami at naging katuwaan na namin ang barya-baryang panalo. Nang sumapit muli ang gabi ay nagkusang magluto ng adobo si Trixie. Katulong sina Walter at Gino at Maricar. Tila naghuhugas ng kasalanan sila Walter at Gino para makuha ang loob ni Lola Pastrana. Subalit hindi nila ito basta-basta mauutakan dahil malakas ang pakiramdam nito. Lalo pat hindi totoo ang mga bagay na ipinapakita sa kanya ng ibang tao. Kaya medyo naiilang din kaming magkakaibigan. Mahirap makuha ang kiliti niya. Pero mabait naman siya basta't mabait ka. Masunurin at hindi tarantado ang kanyang kaharap. Sa sumunod na araw ay sumama kami ni Agnes, Maricar at Emil, kina Walter at Gino. Samantalang naiwan sa bahay sina Arman, pati si Lola Pastrana. Pinayuhan namin ni Emil sina Walter at Gino
Nabawasan ng paggala at lubos na pagtitiwala sa ibang tao. Pero inungusan lamang kami at binaliwala ang mga sinabi namin. Gumala kami gamit ang kotse ni Gino. Kung saan-saang lugar kami gumala at tumambay. Sadyang nakaka-relax sa bayan at marami din kaming nakilalang ibang tao. Pati mga pagkaing hindi pa namin natitikman noon. Naisip namin na mas masarap manirahan doon kaysa sa lungsod na napakabilis umusad ng buhay. Pero punong-puno ng polusyon at dumi. Habang nalilibang kami ay inakala naming madali lang kami sa pag-agala. Subalit lumiko kami sa kung saang lugar hanggang sa inabot na kami ng gabi. Naligaw kami at hindi na kami nakabalik sa bahay. Binalak ni Gino na pumunta sa bahay ng kanyang bagong kakilala. Subalit nang pumasok kami sa kabilang baryo na may kalayuan buhat sa bahay ni Lola Pastrana, ay hindi namin malaman kung saan kami pupunta. Hindi rin niya matandaan ang mismong lokasyon ng kanyang kakilala. Dahil sa nalito siya sa dami ng mga nililiko ang daan. Napamura ng paulit-ulit si Walter sa sobrang inis at pagkadismaya. Kaya inutusan niya si Gino na lumiko pa kanan at magbakasakali na mahahanap namin ang bahay ng naturang kakilala nila. Noong makarating na kami sa palikong daan, ay may nasabat kaming tumpok ng kabahayan na maraming ilaw at mukhang nagkakasiyahan ang mga tao. May mga nag-iinuman sa labas ng bahay. May nagkakantahan gamit ang gitara. May nagsasayawan at kumakain ng napakaraming pagkain. Hindi rin pamilyar ang mga tao sa paningin ni Walter at Gino. Kaya naisip ko na hindi doon nakatira ang kakilala nila at mukhang naligaw na naman kami ng daan. Saglit na huminto ang sasakyan at pagtanto naming piyesta sa lugar na iyon. Naengganyo sina Walter at Gino. Binalak nilang makisaya sa piyestahan. Subalit pinigilan namin sila at niyaya na umuwi na sa bahay. Ngunit hindi sila nagpapigil at bumaba sila sa kotse. Kaya naman sumunod na lamang kami sa kanila. Mahilig din kasi sa kasiyahan sina Walter at Gino. Kahit sa mga simpleng inuman ay sumasama sila. Kaya delikado silang malason o mapahamak sa mga lugar na pinupuntahan nila dahil mabilis silang magtiwala sa ibang tao. Lumapit kami sa mga nagkakasiyahang mga tao at niyaya kaming pumasok sa kanilang mga bakuran. Napakalawak ng bakuran ng bawat kabahayan at mabilis na pumesto sina Walter at Gino sa umpukan ng mga nag-iinom. Habang kami namang apat ay binigyan ng plato ng isang ali at pinakuha kami ng mga pagkain sa mahabang lamesa. Hindi kaagad kami nakakain dahil nanonood kami ng mga nagsisipagsayawang mga kadalagahan at kabinataan. Napasulyap ako sa gawing umpukan ng mga kalalakihang nagsisipag-inuman at nakita namin na nakaakbay sa balikat ng isang matikas na lalaki, si Walter, habang umiinom ng alak sa tagayan. Kitang-kita ang pamumula ng kanyang muka, dulot ng matinding kalasingan. Napailing na lamang ako at napaisip na bakit tinamaan agad ng alak si Walter. Siguro marahil ay kung ano-anong kahanginan na naman ang mga pinagsasabi nito sa kanyang mga kaharap na lalaki. Makalipas ang ilang minuto ay talagang naaliw kami sa panunood sa mga sumasayaw. Saglit na naman akong napasulyap sa umpukan ng mga nag-iinom. At napansin namin si Walter na
nakikipagtalo at dinuduro ang isang lalaking kanyang kainuman. Dali-daling lumapit sa kanya si Emil at inawat siya, pero panay kayabangan ang lumalabas sa bibig nito. Pilit niyang inilayo si Walter, kaso noong mapadako ang paningin ko sa bulwagan kung saan nagsasayawan ang mga kadalagahan, ay saglit na nagkagulo. Nakita ko na sumisigaw ang isang babae at lumapit siya sa isang binata na itinuturo ang kasamahan niyang babae. Napako ang atensyon ko kay Gino at napansin ko na may kausap siyang isang maliit at magandang babae na pinipilit niyang sumama sa kanya. Subalit nagpupumiglas ang babae hanggang sa masampal siya nito sa mukha. Akma ko na sanang lalapitan si Gino nang biglang may isang lalaki ang lumapit sa kanya at sinigawan siya bago itinulak. Mabilis na rumesbak si Gino at sinuntok niya sa mukha ang lalaki. Doon ko napagmasdan ang galit at puot sa mukha ng lalaki. Biglang nagbaga ang kanyang mga mata at sa isang kisap mata ay nagbagong anyo siya bilang isang mabangis at nakakapangilabot na halimaw. Napasigaw kaming magkakaibigan ng pagkakalmutin si Gino ng lalaking naging aswang. Kinagat siya nito sa leeg bago pinagsusuntok at kinalmot ang buong katawan hanggang sa malagutan siya ng hininga. Napaatras kami at nakita na lang naming bumulagta sa lupa si Walter na sumusuka na ng dugo at dilat ang mga mata. Tuluyan na din siyang namatay. Kumaripas ng takbo si Emil at lumapit siya sa amin. Inutusan kaming tumakbo palayo sa mga tao. Nakita namin na unti-unting nagbago ang kanilang mga anyo. Malalaki silang aswang. Maliliksi kung kumilos at gumagamit din sila ng tagabulag. Parang dinamita na sa sabog ang mga puso namin sa matinding kaba. Hindi kami makahinga ng maayos. At talagang napapaiyak na kami sa tindi ng mga nangyari kung saan-saan kami napadako at nagkandadapa kami sa daan. Nakakita kami ng mapuno at madadamong lugar. Doon kami nagsipagtago. Subalit sumunod pa rin sa amin ang mga aswang. Pinalibutan nila ang kakahuyan habang palingalinga ang mapupula at nanlilisik nilang mga mata. Nakakita kami ng dalawang malalaking tipak ng tumpok na mga bato. At doon kami mismo sumiksik. Umiiyak na sina Agnes at Maricar. Takot na takot sila at halos magwala sila sa aming pinagtataguan. Pinakalma namin sila ni Emil at tinakpan ang mga bibig habang nakikiramdam kami sa paligid. Maraming kaluskos at yabag ng mga paa kaming naririnig, pero hindi kami umalis sa aming pwesto. Naghintay pa kami ng maraming pang-oras hanggang sa nakaidlip na kami sa lugar na iyon. Nalimpungatan lamang ako noong maramdaman ko na wala na si Maricar sa aking tabi, samantalang nasa malapit lang sina Emil at Agnes na mahimbing pa ring natutulog. Nilapitan ko sila at ginising. Bumulong ako sa kanila at tinanong ko si Maricar, pero wala silang naisagot sa akin. Gumapang kami sa damuhan at hinanap si Maricar hanggang sa nasumpungan namin siya na umiihi sa tabi ng isang punong kahoy. Marahil ay hindi na niya napigilan ang pagsabog ng pantog. Balak na sana namin siyang lapitan ng hustong pagtayo niya ay may tumarak na palaso sa kanyang dibdib at napalugmok siya sa lupa. Napaatras kaming magkakaibigan at bumalik kami sa batuhan dahil nakaramdam kami ng panganib. Walang ano-ano ay may dumaluhong na 3 aswang at pinagtulungan nilang lapain
at pinagluray-luray ang katawan ni Maricar. Umiiyak kami ng tahimik sa isang tabi. Gusto man naming sumigaw at lumaban, ay hindi namin magawa dahil sa takot at pangamba na maisunod kaming patayin. Hinintay naming makatapos ang mga aswang at makatsyempo kaming wala ng aswang sa paligid bago kami kumaripos ng takbo at humanap ulit ng mapagtataguan. Nakakita kami ng sari-sarang kubo sa gitna ng malawak na kakahuyan. Pumasok kami sa loob at sa tulong ng liwanag ng buwan ay napagmasdan namin ang kabuuan nito. Sumiksik at pinagkasya namin ang sarili namin sa isang mahabang maruming kawayang higaan. Hindi namin alam kung anong oras na ng mga sandaling iyon, pero dinadalaw na kami ng antok. Kaso hindi kami kaagad nakatulog dahil hindi mawala sa isip namin ang kalunos-lunos na nangyari sa aming mga kaibigan. Kasalanan din naman namin kung bakit kami napahamak. Kung hindi sana kami huminto sa lugar na iyon at nakilahok sa pistahan, ay hindi sana kami mapapatay ng mga aswang. At kung nakisama siguro ng maayos sina Walter at Gino, ay posibleng natulungan pa kami ng mga residente na makabalik sa bahay ni na Lola Pastrana. Nagdasal kami ng tahimik, nananalangin sa Diyos na sana ay makabalik kami ng ligtas sa bahay. Kaso ay hindi namin alam kung paano ipapaliwanag sa mga kaibigan at kasintahan ni Gino ang sinapit nila sa mga aswang. Kahit papaano ay nagkaroon kami ng kapayapaan ng pag-iisip kahit sa maikling sandali. Kaya ipinikit namin ang aming mga mata at natulog. Subalit mabilis akong naalimpungatan nang makaamoy ako ng masangsang na amoy. At may naririnig pa akong kumakaluskos malapit sa amin. Idinilat ko ang aking mga mata at may nakita akong sinag ng anino mula sa may sirang bintana. Bumangon ako at bahagyang lumapit sa bintana. Ganoon na lang ang pagsigaw ko nang makita ko sa bintana ang nakadungaw na aswang na may malalapot na laway. Nagbabaga ang mga mata, matutulis na mga pangil at magulong makakapal na buhok. Nabulabog ko sina Agnes at Emel at agad silang tumayo nang makita ang aswang sa may bintana. Nagmamadali kaming lumabas ng kubo. May nakuha pang patpat si Emel, kaya paglabas namin ay hinambalos niya ng palo ang aswang na sumalubong sa amin. Pagkatapos ay kumaripas na naman kami ng takbo. Medyo may kalayuan na ang tinatakbo namin nang biglang may lumipad sa ere at eksaktong tumusok ang malaking palakol sa ulo ni Agnes. Kasabay pa niyon ay may naapakan siyang patibong, kung saan may malaking harang na yari sa kahoy na puno ng malalaking pako ang sumalubong sa kanya. At doon sumambulat ang kanyang buong dugo. Tumalsik sa mga mukha namin ang dugo at hindi ko mapigilang mapatili at umiyak sa tindi ng nangyari kay Agnes. Umatras ako ng umatras hanggang sa may humablot sa bewang ko. Napasigaw ako kay Emil at humingi ako ng tulong. Humarap ako habang nagpupamiglas at nakita ko ang isang binatang aswang ang may hawak sa akin. Nagwawala ako at pilit na kumakawala sa kanya hanggang sa makakuha ng malaking bato si Emil at balak niyang ihampas iyon sa ulo ng aswang. Subalit natigilan siya ng magsalita ito at nasabing hindi niya kami sasaktan. Binitawan niya ako at mabilis akong yumakap kay Emil. Nagpatuloy sa pagsasalita ang aswang at nagpakilala siya bilang Nonoy. Ang totoo ay naawa siya sa aming dalawa, kaya hindi niya kami sinaktan. Ang dalawa naming kaibigang sina Walter at Gino
ang nagsimula ng sigalot, kaya nagalit ang kanyang mga kasamahan. Nakipagtalaw pala si Walter sa isa sa mga mataas ang posisyon sa mga angkan ng mga gabunan at ipinagpatuloy ang kanyang pampapahamak at kayabangan. Kung kaya't nainsulto ito at hindi napigilan ng sarili na maging aswang. Samantala ay nagalit naman ang kasintahan ni Esmeralda nang makita niyang binastos ito ni Gino. Hindi naman pala likas na masama ang kanyang angkan. Pero kapag sila ay inaway o ginawa ng masama, ay talagang pumapatay sila at nandadamay ng ibang tao. Nasira ng mga kaibigan ko ang piyesta ng mga gabunan. Kaya't gano'n na lamang ang galit nila sa amin. Humingi kami ni Emil ng tawad sa nagawa ng aming mga kaibigan. Subalit, huli na ang lahat. Alam ni Nonoy na hindi titigil ang mga kaaway niya. Habang hindi kami napapatay lahat, kaya naman nagbagandang loob siya na tulungan kami para makalabas na sa kakahuyan. Noong una ay nagdalawang isip kami, pero kinalaunan ay pumayag na rin kami. At sumunod kami sa lahat ng mga sinabi niya sa amin. Tumakbo kami at nasilayan naming malapit na kami sa may talon na binabanggit niya nang may biglang humarang sa aming aswang na may matipaw ng pangangatawan. Nagparaya si Nonoy at pinatakas niya kami habang binibigyan niya kami ng panuto kung paano makakalabas ng barangay na iyon. Sinunggaban niya ang gabunan at inutusan kaming magmadaling magtungo sa talon bago kami maabutan ng mga aswang. Tumalima kami at nagpasalamat sa kanya at saka kumaripos ng takbo. Lumuluha kami ni Emil na nakarating sa may talon. Takot na takot ako dahil napakalakas ng agos ng tubig pa ibaba. Parang hindi ko kayang tumalon sa mataas na lugar. Nanlalambot ang mga tuhod ko at nanlalamig ang mga kamay ko. Lalo pang nagpadagdag sa takot ko nang marinig ko ang mga sigaw ni Nonoy habang nakikipaglaban siya sa kapwa aswang. Hinawakang mabuti ni Emil ang mga kamay ko at pinakalma niya ako bago kami magkasabay na tumalon sa napakataas na bahagi. Bumulusok kami pa ibaba kasabay ang malakas na ihip na malamig na hangin. Bumagsak kami sa kailaliman ng katubigan at lumutang kami na habol hiningang ikinakampay ang aming mga kamay. Nakarating kami sa may batuhan at doon mismo kami umahon. Bago pa kami matangay nang rumaragas ang tubig. Inuubo ako dahil nakainom ako ng tubig. Pero mabilis din akong nakabawi sa tulong ni Emil. Naglakad kami at kahit malamig sa pakaramdam at nanginginig ang aming buong katawan, ipinilit naming makarating sa may daan patungo sa bukid kung saan makikita namin ang labasan ng barangay. Napasulyap ako sa kalangitan at nakita ko na malapit na palang magbukang liwayway. Mag-uumaga na at magliliwanag na din ang kapaligiran. Magwawakas na ang dilim at mga takot namin sa aming mga puso. Tinahak namin ang mahabang daan hanggang sa makarating kami sa bukid. At doon na mismo natuyo ang aming mga damit dahil sa simoy ng hangin sa paligid. Dumako kami sa may daang puno ng mga kakahuyan. Inawi namin ang daan at lumusot kami sa welcome ng barangay. Magkasabay kaming napasigaw ni Emil at pagkatapos ay tumulo ang mga luha namin. Hindi na namin inintindi ang kotse ni Gino at makalipas ang ilang sandali ay may humintong driver. Nakita niya ang aming mga itsura at nahabag siyang pinasakay kami sa tricycle. Nagpasalamat kami at nagpahatid sa bahay ni Lola Pastrana.
Pagkarating namin ay hindi na kami pinabayad ng driver at mabilis na siyang umalis. Tumawag kami sa labas kahit nanghihina kami. Lumabas ng bahay si Arman at nagulat siya pagkakita sa amin na para bang nakakita siya ng multo. Mabilis niya kaming pinapasok sa loob ng bahay at nang makarating kami sa may sala, ay sinalubong kami ni Trixie at Rolly. Itinanong niya sa amin kung anong nangyari at doon na mismo ako magulgol. Kaso naalintana ang lahat nang lumitaw si Lola Pastrana sa aming harapan na may hawak na malaking itim na supot. Nagalak siya nang makita kaming buhay ni Emil. Inilabas niya mula sa loob ng supot ang 2 ulo ng aswang na bumagsak sa sahig. Napatalon si Trixie at magkasabay kaming napasigaw. Pakiramdam ko ay hindi pa natatapos ang kalbaryo namin ni Emil sa mga aswang. Nagsalita si Lola Pastrana at ipinakilala niya ang 2 ulo bilang suspek sa pagkamatay ni Nonoy na kapinsan ni Arman at ang 1 ulo ng aswang na pumatay kay Agnes. Ipinagtapat ni Lola Pastrana na siya mismo ang pumugot sa ulo ng 2 aswang at sinundan niya kami sa kakahuyan para mailigtas. Sinabi niya na isa rin siyang kabunan, pati si Arman. Pero hindi nila kami ginamitan ng kapangyarihan para mahawa sa kanilang pagiging aswang. Mabubuti silang kabunan at nagiging halimaw lamang sila kapag may nanakit sa kanilang ibang uri ng nilalang, pati mga tao. Nasermonan pa niya kami dulot ng katigasan ng mga ulo namin. Alam din niya ang ginagawang kahihiyan ni na Walter at Gino sa piyesta ng mga gabunan doon sa kabilang barangay. At natutuwa pa siya na naparusahan ang mga ito sa kanilang kasamaan ng ugali. Kaya namatay sila ng maaga. Hindi matanggap ni Trixie ang nangyari sa kanyang kasintahan. Kaya hinimatay siya at pinagtulungan namin siyang dalhin sa kwarto. Humingi kami ng tawad ni Emil sa lahat ng nangyari. Pero wala na kaming magagawa para maibalik pa ang buhay ng aming mga kaibigan. Pinangaralan kami ni Lola Pastrana na kahit saan man kaming lugar pumunta, palagi kaming magkakaroon ng respeto at paggalang sa ibang tao. Lalong-lalo na sa mga nakakatanda sa amin. At matapos ang usapang iyon ay pinagpahinga na muna niya kami sa aming silid. Kinabukasan, hindi pa rin nakakabalik sa dating kaayusan si Trixie. At talagang nagdadalamhati siya sa pagkamatay ng kanyang kasintahan. Nalungkot naman kami sa sinapit ni Nonoy at inalay pa niya sa amin ang kanyang buhay para lamang mailigtas kami sa mga kauri niyang kabunan. Masaklap ang naging bakasyon namin sa bayan ni Arman. Pero nagsilbing aral iyon na dapat ay magbigay ng maayos na pakikisalamuha sa ibang tao at matutong ilugar ang sarili. Lumipas ang ilang taon at nagbahagi naman sa akin ng personal na karanasan ang aking bunsong kapatid ukol sa napuntahan nilang lugar sa Antique, kung saan dumalo din sila ng kanyang mga kaibigan sa isang piyestahan. Ilang dekada na rin ang lumipas nang mangyari ang karanasan ni Jilly na aking bunsong kapatid. Sumama siya sa kaibigan niyang sina Evon at Laila doon sa Antique, kung saan sila inimbita ng kaibigan pa niyang si Micaela para magbakasyon at makipiesta sa kanilang lugar. Mangyari kasing pinball at matagal na ring kasintahan ni Evon ang kapatid ni Micaela na si Pancho, at gustong-gusto niya itong makita sa personal. Pagkarating nila sa lugar sa Antique, masayang-masaya ang magkakaibigan.
Subalit medyo nanibago sila sa mga ikinikilos ng mga tao. Dahil hindi pangkaraniwan at kahit saan sila mapadako ng tingin, ay may mga matang nakapanood sa kanila. Tinalaw pa nila ang mga artista sa telebisyon. At nang makapasok sila sa loob ng bahay ay ipinakilala ni Micaela sa kanyang mga kaibigan, ang kanyang ama at ina, pati si Pancho. At ganoon na lamang ang kagalakan ni Evon nang makita ang kanyang kasintahan. Niyakap niya ito ng mahigpit at nagbano siya sa mga magulang ng binata. Sa unang 3 araw ay masayang nakapamasyal ang magkakaibigan. Pero noong lumalapit na ang piyesta ay marami ng mga bagay ang hindi nila maipaliwanag. Tulad na lamang ng mga taong araw-araw na may bitbit na mga sako. At matatalim kong tumingin sa mga magkakaibigan. Hanggang sa isang gabi, dumungaw sa bintana si Jelly at natanaw niya sa di kalayuan na may isang babaeng hinahabol ng aswang. Nadapa ito at inabutan ng aswang. Agad siyang dinakma at pinatay. Sa takot ni Jelly ay sinaraduhan niya ang bintana at nagmamadali siyang nagtungo sa silid ng kanyang 2 kaibigan at sinabi niya ang nangyari. Naguguluhan naman sila Evon at Layla, pero mas pinili na lamang nilang magtabi-tabi sa higaan at matulog ng mahimbing. Kinabukasan, habang nag-aalmusal ay kinausap nila si Micaela at nabanggit ang tungkol sa mga aswang. Ginawa namang biro iyon ni Micaela. At pinabaluanan niya ang tungkol sa mga aswang. Kaya hindi na nagpilit pa ang mga magkakaibigan na bigyang diin ang mga nakita ni Jelly. Sumapit ang araw ng piyesta at kinaugalian sa lugar na iyon na sa pagsapit ng gabi ay tsaka isasagawa ang malaking pagdiriwang. Nakita ni na Layla at Jelly na magkasama sina Evon at Pancho, kaya hindi na nila ito dinistorbo pa. Saglit na naglakad-lakad si Jelly at nasabat niya sa daan si Miguel na kanyang kaklase noon at kaibigan. Pinasundan pala siya ng mga magulang namin sa Antique dahil kinutuban sila ng masama. Gawa na din ang nangyari sa akin noon. Hindi naniwala si Jelly pero nagpumilit si Miguel na susunduin silang magkakaibigan sa pagsapit ng gabi at aalis sila para makatakas sa lugar na iyon. Tumalima si Jelly at pagkatapos ay bumalik na siya sa loob ng bahay. Kinagabihan, hinahanap ng magkakaibigan sina Pancho at Evon. Pero sabi ni Micaela, ay abala ang mga ito sa pagbili at pagluluto ng inihandang pagkain. Lumipas pa ang ilang oras ay inanyayahan sina Layla at Jelly sa may bulwagan sa labas ng bahay para makipiesta sa iba pang mga residente. Nakakatuwang pagmasdan, maraming taong nagkakasiyahan, kaso nagulat sila nang dumating si Pancho. At may nilulutong karne sa malaking kawa. Nang biglang may lumutang na ulo ng tao at nakilala nila si Evon. Napasigaw silang dalawa ni Layla at nanginig ang buong katawan ni Jelly dahil sa sindak. Nakita nila na abala ang lahat sa seremonyas, kaya umatras sila at lumayo kay Micaela. Luminga-linga si Jelly sa paligid at natagpuan niya si Miguel na nakatago sa isang mayabong na punong kahoy na may dalang bag. Kumaripa sila ng takbo at lumapit kay Miguel. Inabutan sila ni Miguel ng kalamansi at asin at sagradong tubig. Bago sila lumakad palayo, subalit nakita sila ni Micaela at itinuro sa mga kasamahan
kaya nagsipagbagong anyo sila bilang mga aswang. Sinabuyan ni na Laila at Jelly ng katas ng kalamansi ang mga aswang at pinaghahampas naman ng buntot pagi ni Miguel. Nagsipag-atrasa ng mga aswang at hindi magawang makalapit. Galit na galit sila Jelly at Laila kay Micaela. Binulyawan niya ito at kamuntik na nilang hambalusin ang buntot pagi. Pero mas minabuti nilang kumaripas ng takbo palayo sa lugar na iyon habang hindi sila masundan ng mga aswang. Nang medyo makalayo na sila ay nakakita sila ng ilang kabahayan at ibang residente sa labas ng bahay. Nagalangan pa silang humingi ng tulong at inisip na mga aswang din ang mga kaharap. Pero sinabihan silang hindi sila mga aswang. May mag-asawang nagmamagandang loob at pinatuloy sila sa bahay nito. Isinalaysay nilang magkakaibigan ang sinapit nila sa mga aswang. Kaya napilitan ang mag-asawang magtapat sa kanila ng lihim ng pamilya ni Micaela. Pumilyang gabunan sila Micaela at taon-taon ay nagdadala ito ng mga alay sa tuwing sumasapit ang kanilang kapiyastahan. Walang sinasanto ang kanilang pamilya, pati na rin ang mga kamag-anak nilang nasasakupan. Kaya walang matinong tao ang naninirahan malapit sa lupang sakop ng kanilang teritoryo. Nang gabing iyon ay hindi sila nakatulog ng mahimbing dahil sa naalala nila ang inabot ni Yvonne. Nang dumating ang bukang liwayway ay bumayahe sila patungo sa terminal. Nagpasalamat sila sa kabutihan ng mag-asawa at habang binabaybay nila ang mahabang biyahe ay sumariwa sa alaala nila ang mapait na pangyayari. Hindi na nila nakita pang muli si Micaela sa kanilang paaralan at nawala na din sila ng komunikasyon dito. Ibinaon na nila ang pagkakaibigan nila simula nang malaman nila ang karumal-dumal nitong ginagawang pag-aalay sa mga kinakaibigan nitong mga tao. Ginamit at kinasangkapan lamang sila para matugunan ang gutom ng mga halimaw. Hindi siya tunay na kaibigan at masahol pa siya sa demonyo na gumagawa ng kasamaan. Sa kasalukuyan ay masayang namumuhay ng normal ang kapatid ko sa piling ng kanyang sariling pamilya. Hanggang dito na lang po ang dalawang kwento, Sir Casper, patungkol sa piyesta ng mga aswang. Maraming salamat po.